yung last na transmission namin, sir. Natuloy ba sila nasunugin? Yung building? Tuloy-tuloy yun, sir. Only after ng rescue, doon namin na-find out. Na tuloy-tuloy silang sinunog, sir. Wala na silang mga damit, sir, kasi tinanggal nila yung uniforms nila, sir. Pinatong nila sa simento, doon sila umapak para hindi mainit, sir. Tapos, doon nga sa CR, may natira pang tubig. Yung mga damit nila, sir, binasa, nilagay sa muka. Kaya, nakahinga pa rin sila, sir. Pag nag-a-attempt daw umakyat, pumuputok pa rin sila, sir, pa isa-isa. Yun yung ano, sir. Sinusunog yung ilalim mo. Nasa CR ka. No, sir. Yun yung ginawa nila, sir. Silang apat magkakasama. Nung gabing yun, sir, tuloy-tuloy yung putukan yan, sir, eh. Mula pumasok kami, everyday na yan, sir. Walang putol. Titigil siya konti, putok-putok na naman. Ibig sabihin, pag may nakikita yung mga kalaban na nag-a-attempt lumapit, pumuputok sila, sir, para ipakita na nandun sila, sir. Magkakaibang locations ang pinanggagalingan. Kaya, grabing imagination namin, sir, saan kami dadaan nung nagre-rescue kami, sir. So, anong imagination nyo na at that time na magdamag yon? So, Opo, sir. sinusunog yung mga armor, kayo hindi pwedeng umadvance, kailangan magpaliwanag. Paano yung planning process nyo o mo, particularly, dahil ikaw nasa harap at that time, nung buong magdamag na yon? Ang naisip lang namin muna nun, sir, is paano tayo hindi magkakameron ng casualty. Kasi hindi namin sila matutulungan kung kami mismo. Magkakameron na ng casualty, sir. Malayo yung nilakad namin papasok. Wala kaming evacuation area noong time na yon. Kung magkakameron kami ng casualty, ganun ulit kalayo yung lalakarin para ma-evac yung casualty. Yun yung hindi namin kayang i-sacrifice yung time na yun, sir. Kasi lalo kaming hindi makakatulong as a commander, sir, na umabot ng rank ng captain, na marami na kaming experiences sa field and combat encounters. Isa yun sa nagiging challenge sa combat operation kapag mayroong casualty. So sa size ng unit namin noon, sir, isang batalyon kami. Ako, ang dala ko isang kumpanya. And napakadami ng locations ng kalaban na kailangan i-confront. Napakataas ng possibility na magkameron kami ng casualty. Kaya yung inisip namin, sir, is dapat maging maingat tayo sa pagpasok. As much as possible is hindi tayo magkameron ng casualty. Pero kailangan gawin, sir, yung mission. Sabi ko nga is, nandun sila. Ang sabi ko kay Lieutenant Alvarez is, nandito na kami, kunin namin kayo. O dikitan namin kayo, okay, mag-alala. Hindi naman sa inaano ko si Lieutenant Alvarez, sir, pero ano siya, hopeless na siya. Pagod na. Sir, hopeless na siya. Ang sabi niya is, sir, sana abutan mo kami. Yun yung mga nasa conversation namin, sir. Sir, sana maabutan nyo kami. Yun yung sinabi niya, sir, kasi nga, nandyan talaga yung kalaban, sir. Sinusunog sila, na binabaril yung location nila, sir. And hindi niya na malaman saan yung tropa niya kasi nagkahiwa-hiwalay sila, sir. Alam niya na meron ng tropa na namatay sa dala niya kasi nakita niya yung armor, sir, hindi na gumagalaw. Ibig sabihin, wala na yung driver. Hindi na pumuputok yung machine gun ng tangke. Ibig sabihin, wala na rin yung gunner. Yun yung naisip niya, sir. Kasi nung araw na yun, sir, yun na yung last na nagkita-kita sila ng ano, sir, ng tropa niya. Kasi at that time, di ba, 16 yung na-rescue nyo, Opo, di ba? sir. 16, Apat sila magkakasama. So, hindi niya alam saan nagpuntahan din yung Opo, laman ng dalawang Hindi niya alam, tangke. sir, kung nandun pa sa loob, buhay pa ba sila. Or lumabas ba, naghanap din ng cover. Yun ang hindi niya na masabi, sir. Sabi ko, saan yung mga kasama mo? Sabi niya, sir, hindi ko na alam. Dito lang kaming apat. Yun yung situation ng time na yun. Kaya talagang nag-iisip kami, paano namin sila maipon, saka paano namin sila ma-rescue. Okay. The following day. The following day, sir, hindi na kami magkakalinya kasi nag-occupy na kami ng
mga bahay-bahay kung saan pwede dumikit. Hindi kami pumasok sa loob ng mga bahay, sir. Dumikit lang kami dun sa labas. Sa mga bakod na pwedeng sandalan nung gabing yon o taguan. Pagputok pa lang ng liwanag, sir, may narinig na kaming napakalapit na putok sa harap, galing sa harap namin, sir. Doon sa immediate na katabi ng kumpanya ko, sir, na bahay. May pumutok agad galing sa second floor. Narinig namin kagad sa radyo na may natamaan sa likod ng kumpanya ko, sir. Batalyon ang natamaan na personnel. After ilang minutes, na-find out namin kaagad ang tinamaan yung radio operator ni Battalion Commander, sir. Ni Colonel Yongki mismo, yung radio operator niya sa batalyon. Lumabas yung tropa sa gilid ng bahay, nagsilip-silip siguro, sir. Naghanap ng signal kasi radio operator. Tinamaan siya kaagad, sir, sa kamay. Ibig sabihin, uy, ang aga, gising na yung kalaban. Opening remarks niya is nakadali siya kaagad ng tropa ng 1st Battalion. So, na kaagad kami lahat, sir? Combat mode na ulit kaagad nung kinabukasan. Na-address naman namin, sir, kung saan nanggaling yung putok. Yun yung first na kalaban na na-recover namin, sir. At natumba nyo agad yung kalaban na Natumba yun? naman namin yung kalaban, sir. Napunta siya, nag-attempt siyang tumawid sa kabila, sir. So, okay naman, sir. Doon na kami nakapag-isip na hindi basta-basta to. Kasi nandyan yung kalaban, kadikit natin. Yun yung first casualty nyo, yun din yung first na sa score kanila, nyo? sir, sa kabila. First na score namin, sir, sa kabila. Hinayaan namin yung kalaban, sir, sa kalsada. Hindi na namin siya ni-recover nung nag-attempt siyang tumawid. So, kada daan namin doon sa lugar na yon, nakikita din siya ng buong batalyon. Wala kaming time para gawin yun, sir, na i-recover pa yung cadaver. Hinayaan na namin siya doon, sir, kasi talagang gera na siya. Hindi na ito yung time na mag-admin pa na i-process yung cadaver, ganyan. Hindi na, sir. And then doon na namin na-prove, sir, yung first casualty ng batalyon. Mahirap siyang i-extricate. Kasi walang madaanan, sir, na walang threat. Kaya nagtagal, sir, bago siya nailabas. And then, Binabantayan din siya? opo, sir. Napaka-importante naman, sir, ng skill ng mga tropa natin na proficient tayo sa sir, sa pagiging medic or combat medic. Hindi namatay yung tropa na yun, sir, kahit grabing tama niya sa kamay, sir. Medyo malaki yung litid na tinamaan. Nakatulong, sir, yung the way we train for such situation, sir, na makapag first aid. Hindi lang siya first aid, sir. Yung gravity nung tama ng tropa, kung first aid lang yung alam mo, mamamatay talaga siya. Mabuti na lamang, sir, at ang mga personnel natin talagang trained sa TCCC or Tactical Combat Casualty Care. Yun yung talagang nakatulong sa amin, sir, na nag-improve yung competency ng tropa na mag-address sa sir, sa mga casualties natin, sir. Tuloy lang, sir, nung araw na yon, hanggang umabot kami ng tanghali, hindi namin talaga mapasok, sir. Nag-attempt na kayo na Nag-attempt na kami, sir. Nakailang tuso kami na kung saan pwede dumaan. Hindi talaga kami makapasok, sir. Kaya, Maano talaga yung reply ng kalaban? sir, medyo mabigat talaga yung nila, sir, reply. Kung sakaling papasok kami, nandyan sila. Kung papasok sa kabilang side, nandyan sila. Kaya ang ginawa namin ni Captain Ercilia, sir, naghiwalay kami, sir. Dalawang side ng kalsada. Naghati kami, sir. Advance ako, sabi ko, pag naka-advance ako, i-oversee ko yung kabila mo para maka-advance ka rin. So, yun yung naging tactics namin, sir. Kasi nag-experiment pa kayo ng tactics Opo, sir. nun. Kasi Nag-experiment kami, wala kaming hawak na mapa. Hanggang nung hapon, sir, naisip ko, i-drawing kaya natin yung yung location ng mga bahay. So, nag-drawing kami sa yung kalendaryo, sir. Nakita kami ng kalendaryo.
Nag-drawing kami dun, sir. Saan na yung mga tropa ko? Saan na yung second company? And saan yung pang-ilang block yung armor? So, yun yung ginawa naming mapa, sir. Yung dinrawing ko sa kalendaryo. Yun din yung ginagamit ko sa briefing kahit kay Batcom. Pinapakita ko sa kanya. Sir, nandito na tayo. Nandyan yung second company. Nandun yung taga-armor, sir. Pero nakaka-forward ba kayo ng konti-konti? Naka-forward After kami, sir. nagkaganon na kayo? Opo, sir. Nakaka-forward kami. Na-prove namin ni Captain Ercilia na, sige, okay, gumagana siya. Safe yung right side mo, safe yung left side ko. Pero hindi safe yung front at saka left side niya at saka right side ko. Mm. Pero at least, meron kaming side na alam namin na, okay, second company yung nasa kaliwa ko. Siya naman, okay, first company yung nasa kanan ko. Sikuhan kami ni second company, sir. Kaya, nagsisigawan kami, sir. Pag nagkakakitaan na yung tropa, Yung lapit lang naman, di ba? opo, sir. Kalsada lang yung pagitan namin, sir. Kalsada lang. So, nagsasabi ako sa kanya, advance ako, isang bahay. O, nandito na ako sa sunod na bahay, advance ka. Ganon din siya. Sige, magkatapat na tayo. Nakuha na namin yung sunod na bahay. So, parang flashing yung ginagawa namin, sir. Pina-flash namin yung kalaban patras ng patras. Yun naging technique namin, sir. Pero naubusan na kami ng oras, sir. Ang sabi ko kay Batcom, sir, kailangan nating mag one final push ngayong hapon. Anong oras na yun? Mga alas 3 na, sir. Nag-meeting kami nung hapon. Ang sabi ko kay Batcom, sir, mag-final push na tayo, sir. Para malapitan natin sila diretso. I-assault na talaga natin yung location nila, sir. Ba't mo ginawa yun? Ang lakas pa ng resistance. Ba't mo naisip na yun? Yung last transmission kasi namin ni, sir, Lieutenant Alvarez is, ang sabi niya, sir, sana maabutan nyo kami. Yun lang yung pinanghawakan namin, sir. Yun yung nagbigay sa amin ng, sir, ng parang responsibilidad na nagsabi kami na, nandito kami, kukunin namin kayo bukas. So, sinabi ko yun sa tropa, sir, na mag-final push na tayo kasi naubusan na sila ng oras. So, hindi ko sinabi sa tropa na sinusunog na yung kasama natin doon o hindi na sila Hindi mo sinabi? magkakita. Hindi ko sinabi, sir. Ang sinabi ko lang is, naubusan na tayo ng oras na kailangan natin sila makuha ngayon. So, ang leading ko, sir, is si Lieutenant Gimaol. Napaka-thankful din ako dun sa naging, sir, executive officer. Kasi, go siya. Pag may sinabi ako, sir, is, sige, sir, kaya natin yan. Yun yung sinasabi niya, sir. Kasi nasa likod niya yung mga team leader. Tingin siya sa mga team leader niya. Sige, sir, kaya, sir. Ganun kagad yung mga team leader natin, sir. Na mga senior NCO. Sila mismo, pag sinabi ko na, i-push na natin. Pag sinabi ni Lieutenant Gimaol noon, sir, sige, sir, kaya yan, sir. Pagtingin naman niya sa mga team leaders natin, sir, kaya yan, sir. Bukas, sir. Ganun sila kagad, sir. Kaya hindi ako nag-hesitate din nung hapon na yun. Sabi ko, i-push na natin. Ikaw, section mo. Sabi ko kay Lieutenant Gimaol sa dalawang team leader mo, dito ka. Dito kami sa kabilang side. I-push na natin. Nung sinabi ko yung kay Batcom, sir, ang sabi niya lang is, sige, i-monitor namin kung kakayanin. At nandito lang naman yung batalyon sa likod. Isa-support ka namin kung anong kailangan. So, kinuusap ko din si Second SRC. Ang sabi ko sa kanya, Idol, support by fire. I-push na namin to. Kaya na yan. So, very willing naman si second company. So, sabi niya, Idol, sige, ipwesto ko lahat ng avenue na pwede naming masilip para ma-support namin kayo by fire. So, nag-text ako kay Lieutenant Alvarez, sir. Sabi ko, Bok, i-push na namin, kunin namin kayo. Pag narinig mo yung napakalakas na volume ng putok, kami na yan. Sabi ko, kami na yan. Kung kaya niyong lumabas dyan sa building, lumabas na kayo para makita kayo ng tropa. Hindi kayo madamay sa putukan. Yun yung sabi ko sa kanya, sir. Dumikit kayo sa tangke. Nakikita namin yung tangke. Yung dulo nga, sir, nakikita namin. Dumikit kayo sa tangke. Hindi namin babarilin yung portion na yon. Kung may communication ka pa sa iba mong kasama, sabi ko, i-text mo sila o tawagan mo sila, sabihin mo,
Yun yung palatandaan natin. Pag nag-umpisa yung napakalakas na putukan, kami yan. Kami yung pumapasok, hindi kalaban yan, sabi ko sa kanya. Yun yung cue. Tumakbo kayo sa kalsada. Sa may tangke, sasalubungin namin kayo doon. Yun yung sabi ko sa kanya. Yun Kasi lang. estimate mo, malapit na rin kayo. Malapit na kami. Kaya sir. nyo na i-rush Siguro, up sir, talaga. Mga 200, ganyan, 200 meters. Kaya nang i-rush, sir. So, all systems go. Sabi ko doon sa radyo. Sabi ko sa batalyon, saka sa 2nd SRC. Mag-umpisa tayo in 5 minutes. Nag-timeline kami, sir. Sabi ko, 5 minutes, pwesto na lahat. So, lahat sila, sir, nagpwesto. Yung dalawang section namin, nagpwesto. Kumpanya ko, batalyon, naka-monitor sila sa likod, sir. Text ako kay Lieutenant Alvarez. Sabi ko, Bok, 5 minutes. 5 minutes, didikit kami. Sabi niya, sir, hindi ko talaga makontak yung iba. Sabi ko, it will not matter kung makontak mo sila o hindi. Ang gusto ko makuha namin yung kahit kayo man lang muna, gagawa natin ng paraan yung iba. Sabi ko sa kanya sa text, sir. So, 5 minutes. Tawag ako sa radyo, sir. Sabi ko, all units, 5 minutes tayo. Nag-copy naman lahat, sir. Ibig sabihin, nakapwesto na sila. O, 1 minute. Sabi ko nun, 1 minute. Nakita ko sa itsura ng mga tropa, sir, na para silang i-release sa sa graded practical exercise na pag sinabing go, takbo ka agad. Yung usual na itsura. Nakaamoy ng kalaban. Oo, sir. Yung paano natin tinuturuan yung mga estudyante natin dito? Na pag sinabi mong narinig nila yung go, talagang labas ka agad yung 100% adrenaline rush. Takbo ka agad. Yun yung nakita ko sa kanila, sir. Walang hesitation. 10 seconds. 10 seconds. Ganun, sir. Para kaming Parang Olympics. Olympics. Yun yung sabi ko sa tropa. 10 seconds. Narinig nila lahat sa radyo. Hindi ko sigurado, sir, kung nakamonitor din yung brigade. Pero ganun yung ginawa namin, sir, nung araw na yun, sir. Nakakatawa nga ngayon, sir, kung isipin. 10 seconds. 5 seconds. Tapos, yan na, sir. Opening fire na. Marinig mo talaga yung volume of fire. Tapos, siyempre, sir, Pag volume of fire din kalaban, hindi. volume of fire kami, sir. Lumabas yung one section ko sa kalsada. Dito kami sa kabilang side, sir. Wala pa siya nung una. Hindi pa marinig kung nagre-reply yung kalaban. Hanggang lumakas talaga yung volume of fire. Sumabay na. Sumabay Expose yung tropa mo sa kalsada. Exposure sa kalsada. Yung dryer ng palay na nasa kanan, doon kami din naman nakatutok, sir. Nandun sa harap yung bahay na pinwestuhan ni Lieutenant Alvarez. Pag volume of fire, lumakas siya. Sumabay yung kalaban, sir. Kaya paglabas ni na Lieutenant Alvarez sa ng mga tropa niya, na-confuse sila, sir, saan sila pupunta. Kasi hindi nila alam kung saan kami nanggaling, yung 1st Battalion or yung 1st Company. At saka saan yung kalaban. Halos nagparehas yung volume of fire. Bigat din, Halos nagparehas. Sabi ko kay... Nung natapos na, na-recover namin yung 14. Doon tumakbo yung 14, sir. Sa side, bakal? Sa side namin, sir. Kasi malakas yung volume of fire. Yung medyo malapit sa kalaban, sir, na dalawang tropa ng armor, doon tumakbo sa kalaban. Kasi malakas yung volume of fire din. Na-confuse sila na yung dalawa na yon na kung ano saan yung tropa, saka saan yung kalaban. Kasi ang briefing lang namin, kung saan yung volume of fire, doon kayo lumapit. So, ibig sabihin, dahil sa lakas ng putok, sir, nagparehas. Instead na papunta sa amin yung dalawang tropa niya, papunta doon sa kabila, sir. So yun ang casualty doon, yung na-confuse. Hindi po, sir. Buhay yun, sir. Na-recover ulit namin yung dalawa. Yung dalawang yun, sir, nakapag-anak sila ng cellphone. Na-find out namin, nung na-rescue na namin sila, na nag-charge sila sa battery ng motor. Nung gabing yun, nakahanap sila ng motor. Doon sa bahay na tinaguan nila, nag-charge sila ng cellphone. Yung cellphone nila noon, sir, yung keypad pa, hindi yung Android phone ngayon or smartphone. Pero paano set up? Di alam ni Lieutenant Alvarez yung mga tropa niya, di ba? sir. Paano sila na sabay-sabay pumunta sa inyo, nakapunta sa inyo? Hindi namin sila lahat sabay-sabay, sir, nakuha, sir. Noong nagsisigawan na, siguro naririnig ng ibang tropa ni Lieutenant Alvarez na familiar yung boses, mga kasama niya. Lumabas na rin sila, sir. Hanggang sa naipon namin sila, sir, yung 14.
Naipon namin sila, yung iba naka-brief, magkakaiba na sila ng suot, sir. Yung iba, sina Lieutenant Alvarez, na-recover namin, sir, parang uling yung itsura. Mata na lang yung nakikita. Para na silang taong grasa kasi nasunog yung bahay na tinaguan nila, sir. Wow. Ibig sabihin, sir, nung hapon na yon, 14 lang, sir, yung na-recover namin. Out of 16, na buhay pa pala. Sabi ko kay Lieutenant Alvarez, saan yung mga kasama mo, ilan kayo? Doon pa lang siya nag-start at saka yung platoon sergeant niya magbilang. Doon namin nalaman, sir, na 20 pala sila. So, isa-isa,